Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ang huling araw ng buwan ng Mayo, ang buwan ng pagdedebosyon natin sa ating mahal na Birhen. At ngayon din ang huling araw ng mga pagninilay at paghahanda para sa pagsalubong natin sa dakilang kapistahan ng pag-akyat ng ating Panginoon sa langit. Ang misa natin mamayang 6 p.m. ay para na sa Ascension Sunday. At sa ating tema ng Ebanghelyo na narinig ngayon, kagalakan ang nais na ipaabot at ipaunawa sa atin. Anong ibig sabihin? Kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. Si Maria, matapos na tumanggap ng magandang balita, na sa kanyang pagiging simple, ordinaryo at halos walang ipagmamalaki sa kanyang sarili, pinili upang maging ina ng anak ng Diyos. At ibinalita ito ng anghel kay Maria. Bagamat hindi niya lubos na nauunawaan ang lahat, siya ay nanalig na mangyayari ang lahat ng sinasabi ng anghel ayon sa plano ng Diyos. Kaya nga matapos na marinig ang lahat ng pagbabalita ng anghel, ang sinabi ni Maria, mangyari sa akin ang iyong sinabi, sapagkat ako'y alipin ng Panginoon. At malinaw yon kay Maria na kahit na ibinigay sa kanya ng Diyos ang napakataas na karangalan para maging ina ng anak ng Diyos, para kay Maria, ako'y alipin lamang ng Panginoon. Susundin ko kung ano ang kanyang kagustuhan at kalooban. Wala akong gagawin na anuman ayon sa sarili ko lamang kagustuhan. Ang lahat ng aking sasabihin at gagawin ay ang kung ano lamang ang kalooban ng Diyos. Kaya matapos ang pagbabalita ng anghel, si Maria, bagamat nagtataglay na sa kanyang sinapupunan, sa kanyang magiging anak na si Jesus, nagdesisyon dumalaw sa kanyang pinsang si Elizabeth. At ito yung ebanghelyo natin ngayon. Puspos ng kagalakan sa kanyang puso, nais ni Maria na ito ay ibahagi sa kanyang pinsan. At sa pagdating ni Maria doon sa tahanan ni Elizabeth, ang kagalakang hatid ni Maria ay agad naramdaman nung sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth. Sapagkat ang sabi ng Ebanghelyo, pagkarinig nung sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth, sa pagbati ni Maria, nagkagalaw, naglulukso sa tuwa ang sanggol. Kagalakan na nagmumula kay Jesus, ang hatid ng pagdalaw ni Maria sa sanggol na nasa sinapupunan ni Elizabeth. At ganoon din naman, pagdating ni Maria doon sa tahanan ni Elizabeth, halos tuwang-tuwa, hindi mapaglagyan ng katuwaan ang mukha at kalooban ni Elizabeth. Sino ako para dalawin ng ina ng aking Panginoon? Galak na nagmumula kay Jesus ang naramdaman ni Elizabeth. Kaya itong tatlong mga tao na ito ay mga simple at ordinaryo, pero ipinapakita at ipinapaunawa sa atin na ang tunay na kagalakan ay nagmumula lamang kay Jesus na Panginoon. Si Maria, si Elizabeth, si Juan
Bautista na nasa sinapupunan pa ni Elizabeth. Ramdam na ramdam nilang lahat ang kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. At ito yung kagalakan na pangarapin natin. Ito yung kagalakan na hingin natin sa Diyos. Kagalakan na hindi mapapalitan ng kahit na ano paman. Kagalakan na hindi nawawala. Kagalakan na totoo sapagkat kagalakan ito na nagmumula kay Jesus. Isang magandang pagninilay at tanong para sa atin. Saan nagmumula ang ating kagalakan? Ano yung mga nakapagpapabigay ng kasiyahan o kagalakan sa atin? Sa totoo, baka magulat tayo kapag na-realize natin nang nakapagbibigay kagalakan pala sa atin ay mga material na bagay. Mga makamundong bagay. Masaya ako kasi may pera. Masaya ako kasi meron akong bagong gamit. Cellphone, gadget, damit, o property. Masaya ako kasi nakuha ko na yung gusto kong makuha. Yung pinapangarap, yung pinagdarasal ko na ng napakatagal, sa wakas, nasa sa aking mga kamay na, kaya masaya ako. Pero di ba, lahat ng mga bagay na material at makamundo na kinakasiya natin ngayon, hindi naman natin madadala sa kabilang buhay. Ano yung maaari nating dalhin sa kabilang buhay? Wala. Kaya napakagandang paalaala sa pagtatapos ng buwan ng Mayo, ano ang pinagmumulan o sino ang pinagmumulan ng ating kagalakan. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya na magalak tayo sa mga bagay na makalangit, makadiyos, sa mga bagay na maglalapit sa atin kay Jesus. Amen.